Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito. Si Lenny sa Pemberton. Kukomento pa ba natin itong bira naman to si Lenny? Parang hindi abogado, no? Ang nakita natin kapag may hirap, may parusa. Kapag mayaman at nasa poder, malaya. Hindi ba naparusahan si Pemberton? Ano tatanga-tanga o bobo? Pakisagot. Isang tanong, si Pemberton po ba hindi naparusahan at sinerve niya na yung kanyang ginawang pagkakamali? Pakisagot Hindi ba siya naparusahan? Pinalalabas yung hindi naparusahan si Pemberton We continue to hope that the President exercises vast powers in a manner that is fair and that benefits the common Filipino. Alam niyo, sa totoo lang, baka mas maraming benefit ito. I'm telling you. Nakakakita na ako ng mga geopolitics dito. Kasi ginawa pala yung announcement na yan bago yung ambassador umalis ng ambassador ng Amerika mapalitan. Ayoko na lang sabihin pero sa tingin ko may basa akong iba diyan Ang galing ng pangulo natin. Malupit. Walang kaaway. Alam mo kung sino lang kaaway ng pangulo natin? Itong mga dilawan at mga terorista sa atin. Pero yung mga bansang nag-aaway-away, kaibigan tayong lahat, no? Hindi mo maisip yun, ano? Meron tayong pangulo na tinatawagan ng presidente ng Russia, ng China, ng Amerika. Saka nakakita ng ganun. Na kahit nag-aaway-away na sila, tayo, kaibigan natin silang lahat. So kung may kailangan tayo, makakahingi tayo ng tulong. Bakit? Para saan ba yun? Para sa mamamayang Pilipino. Mas maraming Pilipino makikinabang. Anyway, una, na-serve naman na. Pangalawa, may GCTA. Pangatlo, yung kailangan bayaran na. Sa madaling salita, wala na tayong problema. Wala na tayong dapat ikaproblema. Ang problema na lang natin mga utak na mga bobong katulad nito ni Robredo. Pero kung yan lang na mga poproblemahin natin, wala na talagang problema. Bakit? 3% lang yan. Mga sira lang ang ulo ng mga yan. Sa totoo lang, 3% lang. Ay nako, Proverbs 17:28, even fools are taught wise if they keep silent and discerning if they hold their tongues. Sabi nga, kahit tanga ka, pagka ikaw hindi nagdadaldal, magmumukha kang matalino. Yan ang ibig sabihin nun, Proverbs 17:28. So ibig sabihin yan, kung less talk tayo, pwede ho tayong magmukhang matalino. Kaya ang payo natin sa mga artista. Bakit to? Kasi yung ilan na ba ito? Binigay natin, una sa lahat, dahil sila naka-follow lang sa mga sarili nila, kaya tuloy ganyan ng comment nila. Pangalawa, hindi nila ginagamit ang utak nila, puso nila ang ginagamit nila. Pangatlo, pa-relevant sila dahil wala silang project. Pang-apat, bored sila. Ito na ang pang-lima. Sadyang bobo lang. Marami ko talagang artista na sadyang ganda lang. Ganda ka, te. Marami talaga ang artista na sadyang pinagpala sa beauty, sexiness. Ayan. Marami yung artistang ganyan. Pero siguro talagang ginusto na rin ng Panginoon na hindi ibigay ang lahat. Unfair nga naman. Maganda ka na nga. Hindi ko sigurado Hindi ko sinasabi. Pero kung maganda ka na nga, tapos matalino ka pa, medyo bibihira na lang siguro yan. Kaya sa akin, ang suggestion ko sa mga panglima nating dahilan kung bakit sila sablay humirit, dahil sadyang bobo lang talaga, ang suggestion natin sa kanila, tumahimik na lang. Bakit tumahimik? Ay, mali. Kasi nga sabi nga nila, di ba? Tayo ay nilikha na isang bibig, dalawang tenga. Ano ibig sabihin nun? Simbolo na yan Matuto kang nakikinig, mas marami kang time dapat makinig kesa sa dumadaldal. Kasi pag nakikinig ka, natututo ka. Pero pagka daldal ka ng daldal, wala ka natututunan. Subukan mo lang. Halimbawa lang Halimbawa lang ikaw,
may teacher ka, nakikinig ka sa teacher, sinasabayan mo siya. Habang nagtuturo siya, ikaw nagre-recite ka rin, binabasa mo yung libro. O, babasahin mo yung libro. Abay, natural, wala ka matututunan doon sa sinasabi ng teacher. Kasi nga, sabay kayong dumadaldal. Pero kung subukan mong makinig, kaya may dalawa kang tenga, subukan mo makinig, sigurado ako, may matututunan ka kahit papano. So sa mga artista, gamitin nyo yung dalawang tenga ninyo. Mila Saluta, salamat pang kape, Banat Bay. Ay, nagising na talaga mga taga-Canada. Di ba ho? Kaya ulitin natin to, Proverbs 17:28. Let's memorize this once and again. Even fools are taught wise is if they keep silent, and discerning if they hold their tongue. Kaya lang sa totoo lang, yung dila ang pinakamahirap talagang makontrol. Sabi nga makokontrol mo na ang kabayo, pero ang dila napakahirap kontrolin niya. Ang wild horse, yan ang pagka-define. Kasi ganyan kalupit. Ha? Sabi, confidently beautiful with a heart nga daw. Sabi kanino? Kay Pia? Di naman with brain. Ako, mas gugustuhin ko na yung mas gugustuhin ko na yung with heart and a brain. Kahit wala na yung pogi, wala na yung itsura. Anyway, yung itsura, pagdating mo naman 50, pare-pareho na kayong kusot ang mukha. Diba? Sa totoo lang, pare-pareho naman tayong papangit na rin eh. Ang importante talaga, alam nyo, ito sabi nga nila alam mo, ay sandali may kikwento ako sa inyo, Ewan ko kung nakwento ko na sa inyo to. Abay, tinawagan ako nung tatay ko. Ha? Tinawagan ako, sabi niya sa akin, anak, bakit? Nagte-trending ka kahit yung mga kakilala ko na mga abogado o kinikwento ka. Sabi ko, abay, salamat naman. Sabi ko, abay, salamat. Sabi ko gano'n. Kaya lang anak, next time naman, pag nag-status ka, Tagalog mo na lang. Anak ng tutsa yan, no? Sabi ba naman sa akin, sabi sa akin ng tatay ko, anak, huwag ka namang magano. No. Kung kaya ang gusto mo, ipadala mo sa akin yung status mo para check ko yung grammar. Ay, bakit naman? Kasi may post ka, mali-mali ka. Sabi ko, hindi na nga ako nag-i-English ha. Mula noon sabi ko. Sabi niya, hindi, kaka-English mo lang nung nasa ospital ka. Nakita ko yung post mo. Mali-mali. Sabi ko, anak ka man ng tutsaya, no? Sabi, totoo to, kwento na to. Akala ko kakamustahin ako. Kamusta ka na? Masama pa bang pakiramdam mo? Hindi, sabi niya sa akin, medyo mo naman, huwag ka na lang mag-English kung hindi mo alam. O kaya itanong mo na lang sa akin. Tapos sabi niya, pinayuhan niya pa ako, magbasa ka kasi ng mga libro. Ito yung basahin mo. Talagang ay, grabe. Sacha Easy, good morning para sa Banat Boy Project from Nora family in Washington. Yoo-hoo! Tuloy-tuloy pagpapaganda President Duterte ng Pilipinas. Salamat po, Sacha Easy. Tama ka, bay. Buti na lang naging maganda sila. Kung hindi, kawawa naman sila. Gising na po kami dito sa Brisbane, Australia. Kaya nga sabi ko nga sa sarili ko, nung sinabi niya sa akin na to, sabi ko, buti na lang talaga. Kahit papaano, hindi ako nagyayabang. Kahit papaano, medyo matalas naman yung logic ko. At least yung isip ko, pagdating sa common knowledge, medyo matalas-talas naman. Sabi ko, hindi na nga ako marunong mag-English. Tapos, ganun pa. Anak naman ng tutsa. Ang pangit naman nun. Kaya nga, sabi niya, huwag ka na mag-English. Tagalog mo na lang. Maintindihan ka naman. Kasi, anda mo. Sabi niya sa akin, diba? Eto, sabi niya sa akin, pambihira talaga yung tatay ko. Ang tanda-tanda ko na pinapagalitan pa ako. Sabi ba naman sa akin, English ka? Sabi ko nga, Daddy, English major ako eh. Yung bala, English major ako sa JRU. Kaya lang, since din si mami nun, hindi ako bumapasok. Ay, nako. Hindi yun. Ito talaga sabi niya sa akin, Di ba, wag daw ako mag-English.
Kung gusto ko daw mag-English, ipa-check ko sa kanya. Kasi daw ganito. Paano kunwari biglang may nakabasa? Sabi niya, lehitimong broadcaster ka na, nasa radyo ka na. Tapos nagte-trending yung videos mo. Paano kunwari, ang ganda nga, marami nagsasabi maganda yung logic mo, maganda yung pagpapaliwanag mo. Kaya lang bigla kang nag-English. Bigla nilang makikita sa post mo. Kesa na purihin nila yung, sabihin nila, ay, ang ganda naman ng logic nito, tama yung paliwanag niya, maganda. Ang mangyayari, sisitahin lang nila, bakit ganito mag-English to? So ay isipin nila, bobo ko kasi pangit daw ako mag-English. Kasi ganun naman talaga eh. So kesa na yung mga taong hindi ako kilala, kesa na basahin yung status ko dahil may nakita silang maling English, hindi na nila basahin. Tama rin siya eh. Sabi ko sa inyo, matalino rin yung tatay ko eh. UP Diliman yan, law yan eh. Mahihinder daw yung mga tao na magbasa kung meron silang mabasang, kunwari mga matatalino, yung mga bright. Pag may nakita silang maling English, hindi na nila iintindihin yung logic mo. Iintindihin nila, mali itong tao mag-English, hindi ko na ito babasahin. Tama. Tama nga naman. Sabi ko nga ito ang problema ko, mahirap talaga ako makipag-argue sa tatay ko eh. Sabi ko na nga, sige na nga! Hindi na ako mag-English! At pag mali ako, di mali ako. Sasabihin ko mali ako.